Inamin ng hukbong sandatahan ng Iran na sila ay nasa digmaan sa ilalim ng brutal na panggigipit militar ni Trump. Kinikilala nila na malakas ang presyo ng militar ng Amerika sa rehimen at dahil dito nananatiling pagod, takot at mahigpit na binabantayan ang Iran. Lalong tumindi ang pahayag na yung araw, Abril 28, 2026, nang sabihin ng tagapagsalita ng hukbong sandatahan ng Iran na ang bansa ay patuloy pa ring nasa estado ng digmaan at laging nagbabantay. Hindi ito pangkaraniwang usapang pangloob, ito ay mensaheng militar. Ayon sa Teheran, alerto pa rin ang kanilang mga puwersa, nakamobilisa ang depensa at handa pa rin ang rehimen sakaling magsimula muli ang labanan. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan, pero ngayon siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para manatiling updated mga impormasyon sa real time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na nakita mo sa pamantayan ng kredibilidad ni Alves. Ang krisis, ngayon na ba? Kailangan na itong basahin ng militar na yon. Habang nire-review ng Washington ang panukala ng Iran na tapusin ang digmaan, inamin ng hukbong sandatahan ng Iran na nanatili pa ring pangkumbat ang sitwasyon. Ipinapakita nito na hindi nakikipagnegosasyon si Trump sa isang kalabang panatag. Nakikipagnegosasyon siya sa isang rehimen na sa ilalim ng matinding pagbabantay, banta ng mga bagong pag-atake, pagkapagod ng depensa at takot na lalo pang mawala ng kakayahang tumugon. Sinusubukan ng Teheran na paghiwalain ang negosasyon sa sitwasyong militar. Gusto ng Iran na tapusin muna ang digmaan, ayusin ang puwersa bago talakayin ang programang nuklear. Hindi tinanggap ni Trump ang pagkakasunod na yon. Ayon sa Reuters, hindi natuwa ang Pangulo sa mungkahing Iranian dahil iiwan ang usaping nuklear sa susunod na yugto. Para sa Washington, ito mismo ang issue na hindi maaring ipagpaliban. Kung patuloy na may digmaan ng rehimen, hindi dapat tanggalin ang panggigipit militar hanggat walang malinaw na garantiya. Ganyan nila ginagawa ang pagpapalibot. Hindi lang ito alitan sa dagat, layunin din na panatilihing nasa ilalim ng panggigipit ang Iran sa komando, depensa at mobilisasyon. Kapag kinikilala ng hukbo na nasa kalagayang pandigma ito, tinatanggap din itong kailangan protektahan ang mga base, radar, tagalunsad, mga sentro ng komando, imbakan, hangganan at estratehikong pasilidad. Araw-araw sa alerto ay nauubos ang yaman, napapagod ang tropa, tumataas ang panganib ng pagkakamali at nahahadlangan ang pagbabalik sa normal ng rehimen. Pinatitibay ng pagpupulong ng mga pinuno sa Golpo sa Arabia Saudita ang sitwasyong ito. Pinamunuan ni Mohammed bin Salman sa Jeddah ang isang pagpupulong ng Konseho ng Kooperasyon ng Golpo upang talakayin ang tugon sa mga pag-atake ng Iran. Iniulat ng Reuters na layunin ng pagpupulong na bumuo ng isang magkasanib na tugon matapos ang mga buwang pag-atake gamit ang mga misil at drone laban sa mahalagang infrastruktura ng rehiyon. Ipinapakita nito na ang banta mula sa Iran ay naging issue ng kolektibong depensa, kabilang ang maagang babala, depensang panghimpapawid, intelihensya at koordinasyon. Ayon kay Trump, ang hakbang na ito sa rehiyon ay nagpapanatili ng presyon. Kapag nag-uusap ang mga bansa sa Golpo tungkol sa seguridad at tugong militar, ang Iran ang itinuturong sanhi ng kaguluhan sa rehiyon. Kung lumalabas na panganib ang Teheran, may pagkakataon ng Washington na igiit ang mas mahigpit na paninindigan. Simple ang lohika. Hindi dapat luwagan ang pagdiin habang nananatili ang rehimen sa estado ng digmaan at pinipilit ng mga huling pag-atake nito ang mga kalapit bansa na palakasin ang depensa. Ang mga pag-atake gamit ang mga misil at drone ay pangunahing bahagi ng sitwasyong ito. Ipinapakita nila na ang tunggalyan ay hindi lang puro salita. Ang mga misil ay nakadepende sa komando, plataporma ng paglulunsad at intelihensya. Ang mga drone naman ay nakabase sa sentro ng operasyon, ruta, imbakan at bihasang tauhan. Kapag nasangkot sa krisis ang mga kagamitang ito, militar din ang tugon. Kaya tinalakay ng Golpo ang koordinasyon. Kaya hindi tinatanggap ni Trump ang mungkahi ng Iran bilang sapat. Operasyonal pa rin ang banta. Lumitaw din ang presyo ng Amerika sa paraan ng paghawak ni Trump sa mungkahi ng Iran. Sa halip na tanggapin ang isang mabilisang pahinga, hinihiling niya na maisama agad ang usaping nuklear simula pa lang. Mahalaga ito dahil ang programang nuklear ang sentrong estratehiko ng sigalot. Para sa Estados Unidos, walang silbi ang pansamantalang tigil putukan kung buo pa rin ang kakayahan ng Iran na magpatuloy sa proyektong maaari magbago sa balanse ng militar sa reyon.
Gusto ni Trump na pigilan ang Teheran na gamitin ang tigil putukan bilang panahon ng pagbangon. Iniulat ng Reuters na bumaba ang mga pag-atake matapos ang tigil putukan noong ika-8 ng Abril, ngunit nananatiling alerto ang mga kabisera sa Golpo para sa posibleng muling pagsiklab ng labanan. Malagang detalye ito. Ang buo pa ring kakayahan ay banta. Ang pagbawas ng mga pag-atake ay hindi nangangahulugang tapos na ang digmaan. Ibig sabihin lang nito ay bumagal ang takbo. Nananatili ang mga puwersa sa posisyon, alerto ang mga sistema ng depensa, tuloy ang pagmamanman ng intelihensya at patuloy ang paghahanda ng mga pamahalaan para sa posibleng pinakamalala. Ang pagkubkob militar ni Trump ay gumagana mismo sa pagitan ng tigil putukan at hayagang digmaan. Pinananatili niya ang Iran sa ilalim ng matinding presyon nang hindi hinahayaan ang rehimen na makahinga na parang walang nangyayari. Kailangang pag-isipang mabuti ng Teheran ng kilos, protektahan ng istruktura, iwasan ng panibagong pagigting, humanap ng suporta at kumbinsihin ng Washington na tanggapin ang panukalang hindi agad hinaharap ang isyu ng nuklear. Para kay Trump, ito'y kalamangan. Humihiling ng daan palabas ang kalaban habang nananatili sa ilalim ng alertong militar. Ipinapakita ng paglalakbay ni Chancellor Abbas Araq sa Islamabad, Oman at Rusya ang paghahanap ng puwang para makahinga. Naghahanap ang Iran ng tagapamagitan, kaalyado at suportang pampolitika dahil alam nitong hindi nito kayang lampasan ng presyon mag-isa. Ngunit hindi nito inaalis ang usaping militar. Nananatiling alertong hukbo, naghahanda ang Golpo at patuloy ang paggit ng Washington sa usaping nuklear. At patuloy na kasangkot ang Israel sa magkakasabay ng mga labanan habang ang Hezbollah at mga puwersang Israeli ay patuloy na nagpapalitan ng mga atake kahit na inanunsyo na ang tigil putukan noong ika-17 ng Abril, pinapalala ng puntong ito ang panganib. Hindi lang isang labanan ng krisis, may presyon sa Iran, tensyon sa Golpo, kilos ng mga kaalyado at labanan kaugnay ng Hezbollah sa Lebanon. Para sa anumang pamunuang militar, nanggangahulugan ito ng pagkaubos ng lakas. Habang dumarami ang mga labanan, mas mahirap magkoordina ng depensa, protektahan ng mga pasilidad at panatilihing handa ang mga tropa. Sa ganitong kalagayan, nagkakaroon ng bigat ang katagang sitwasyon ng digmaan. No noticiário que circula, may ilan na sinusubukang ipakita ang panukala ng Iran bilang senyales ng pagiging bukas. Pero sa loob ng militar, iba ang pananaw. Ang isang panukala na ginawa habang inaamin ng hukbo ang alerto ng digmaan ay tila hindi isang pagpapakita ng lakas kundi isang pagtatangkang magpalugi. Gusto ng Iran na bawasan ng presyon, ayusin muli ang kanilang depensa at iwasan na agad mapunta sa sentro ng usapan ang issue ng nuklear. Napansin ito ni Trump at pinananatili ang presyon. Ang pagpupulong sa Golpo ay nagpapataas ng presyon sa Tehran dahil ginagawang kolektibo ang panrehiyong depensa. Ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait at Bahrain ay lumahok sa pagpupulong habang ang representasyon ng Oman ay itinuturing na hindi tiyak batay sa mga impormasyong inilabas. Kahit may pagkakaiba, napilitan ng mga bansang ito na harapin ang isang banta. Para sa Iran, delikado ito. Ang koordinadong rehiyon ay nagpapahirap sa pag-atake, binabawasan ng sorpresa at pinapataas ang gastos ng bagong aksyon gamit ang mga missile o mga drone. Si Anwar Gargashi, isang opisyal mula sa United Arab Emirates, ay bumatiko sa pampolitika at militar na tugon ng Gulf Cooperation Council. Tinawag niyang mahina ang pagkilos ng blok. Hindi nagpapababa ng presyon sa Iran ang kritikang ito. Ipinapakita nitong kailangan ng higit na koordinasyon, matibay na paninindigan at mas mataas na kakayahan sa pagtugon. Kapag humiling ng lakas militar ang mga lider ng reyon, lumiit ang puwang ng Tehran para takutin ang mga kapitbahay. Ipinapakita ng sitwasyon ng pagod ng militar ng Iran habang patuloy ang rehimen sa pagsasalita tungkol sa digmaan at alerto pa rin ang mga puwersa. Patuloy na nakikilahok sa magkakahiwalay na labanan ang kanilang mga kaalyado. Nag-uusap ang mga kapitbahay ukol sa pinagsamang tugon habang ayaw ng Estados Unidos alisin ang presyon nang hindi inuuna ang isyung nuklear. Sa huli, kinumpirma ng pag-amin ng hukbo ng Iran ang pangunahing punto. Ang rehimen ay nananatiling nakakulong sa lohika ng labanan. Sa pag-amin ng Teheran sa sitwasyon ng digmaan, kinikilala nitong mabigat ang pressure ng militar ng Amerika sa rehimen at pinananatili ni Trump ang Iran sa ilalim ng pagod, takot at mahigpit na pagbabantay. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tignan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Alves.